So una po sa lahat ay shout out po pala kay Sir Jonathan Delfin at also kay Kalsada Moto TV. So shout out sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood at suporta dito po sa aking channel. So ang nakita ko naman sa problema kapag naka-clearance lang yung ating mga manok, ayan, dito sa ating ranging area. So maanohan talaga sila ng init at saka yung ulan. So kaninang umaga nga ay sobrang init. Tapos ngayon hapon, ayan, nagsimula namang magulan. So ang mangyari kasi dito, yung ating mga manok ay siyempre tulad lang sa tao na magkaroon ng hindi magandang karamdaman. Kaya yan, yung iba ay sinisiparate natin yung iba. May mga sisi tayo dyan, doon may mga ano tayo, mga kahit even sa mga malalaking manok natin na as long as nandito sila sa sa ranging area, ayun nga ay kinukuha natin at sinisiparate natin sila para yung iba dito ay hindi po sila mahawaan ng na hindi sila magkahawa-hawa tulad ng ng sipon. Yan, yun lang man ang problema ko dito sa ating manok kapag naka-clearance sila dito. So dapat nyo tandaan, sa akin lang, sa observation ko lang kasi matagal na tayo sa native chicken, na dapat kapag sa buwan ng August, September and October, yun ang grabe talaga, yan ang bantayan po natin na buwan sa ating manukan. And then sa month of April naman, kadalasan talaga sa na-observe ko lang base sa aking personal experience ay ang dami pong mga peste na dumadapo po sa iba't ibang mga manok. Mostly April talaga yan, pero ngayon August, September, October, yung mga magkaroon po ng sakit yung ating mga manok ay talagang ganyan po na buwan. Siguro dahil po siguro sa sa pabago-bago na panahon, kaya yun, hindi talaga natin maiwasan na magkaroon po ng yung ating mga manok ay po talaga sila, magkasipon. So ngayon marami akong sinisiparate dito. So pakainin nga natin yung ibang mga manok dito. So ito po yung mga sinisiparate po natin ng mga manok. Yan. Pero yung iba dito ay gumagaling naman po yung iba dito. Ang gagawin ko nito kapag lumalaki na ho sila, hindi ko to ibibenta doon sa ating mga customer na yung gusto is for breeding. So ito talaga ay para lang talaga ito sila sa mga per kilo na klase ng mga native chicken. Ayan. Dito mga nasa mga almost 20 siguro to sila lahat, yung sinisiparate ko dito. Ang ginagawa ko kasi dito para isa lang yung pagpainom natin ng gamot sa kanila. Ilan ba kaya dito ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 na yung nandito, yung ating sinisiparate. So at least naman meron naman talagang naghanap sa atin dito ng mga per kilo. Ayan, ito at least pwede natin isang per kilo ito sila.
So yung iba doon, tingnan natin maya-maya. Actually, malalaki na po yung iba. So yan. Halo-halo na ho dito, may basilan dito, mayroon ding sampin, may mga sumuasel. Pero ito hindi ko to iano talaga again sa mga customer natin na gustong alagaan nila. Hindi ko na to ibebenta sa kanila. So nandito din po yung iba, oh. Kahit kunting sipon ay kinukuha ko na agad. Hindi ko na hinihintay na lumala pa bago po natin i-separate. So yan, oh. Umuulan na. So kaya inano ko na agad, kinuha ko na agad. Ito mga basilan to. Sayang. So yun nga, pag ganyan na mga manok, no choice kundi kawali yung pupuntahan. Actually, yung ganitong klase ng mga manok ay hindi ko na sila pinaparami dito. Kahit maganda katawan nila, maganda balahibo nila, ina-out ko na talaga yung ganitong mga klase ng mga manok. Kaya kaunti lang po yung nasili ko dito ng mga RTL at saka mga RTB dito. So ngayon ay kulikta tayo ng itlog, no, para gawin natin as personal na konsumo. So kahapon nga may dala tayo na 8. So libre na yung ulam. Ngayon naman magkuha tayo dyan kasi may mga itlog dyan na maliliit. Yun ang gawin natin as personal na konsumo. Pero yung maganda na hugis na itlog, iwan natin yan kasi paglabas nyan ay maganda kasi ang sisiw nyan. So yung anong tawag niyan, yung medyo hindi maganda yung hugis na itlog, yun ang ginagawa ko na personal na konsumo para hindi siya masayang. Kasi sa na-observe ko, pag ganyan kasi yung sobrang laki din na itlog, sobrang liit din na itlog sa ating mga manok ay kadalasan yan hindi mapipisa. So para hindi masayang, iulam na lang natin, di ba? So yan. So ganun po kaganda kapag meron tayong alaga ng mga native chicken. Dahil anytime pag gusto natin kumakain ng masarap na itlog, ayan, ay meron po tayong makukuha ho dito. Ayan. So actually August ngayon, pero yun nga, nangingitlog pa yung iba. Dito wala. So doon sa ating diyan sa ating mga breeding pen diyan, may nakuha na tayo 5. Dito pwede tayong magdagdag 5 para 10. Ayan. So yung kunin lang natin dito na itlog, yung reject lang. So actually yung itlog ng native chicken kahit reject, ganun pa rin, masarap naman talaga. So sa atin lang para walang sayang dito sa ating manukan, pati mga itlog nila. Sa tingnan lang natin kung hindi maganda yung hugis ay kinukuha natin at ginagawa po natin sila ng mga personal na konsumo. So yan. So yan, 6 lang yung nakukuha po natin na itlog dyan. Kasi yung iba is maganda naman yung hugis nila. So 6 lang yung reject. So yan, at least may ulam na tayo dito. At kung bibili kasi tayo ng ulam sa labas, medyo mahal, magastos. So since nag-alaga tayo ng mga native chicken, edi yan na lang natin kukunin.
sa ating mismong mga alagang mga manok. So kung araw-araw tayong nagkolekta dito ng itlog, kung mangingitlog sila araw-araw, di at least yung ating mga native chicken ay nakatulong rin sa atin pang araw-araw na pangulam natin, di ba? So ganon.